Amen. So, let me share to you ang sabi po sa Isaiah chapter 12, verses 4 to 6. Sabi po dito, sasabihin ninyo sa araw na yon, magpasalamat kayo kay Yahweh, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang mga gawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Umawit kayo ng papuri kay Yahweh sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ibalitan ninyo ito sa buong daigdig. Mga taga-Zion, sumigaw kayo. CCMP, sumigaw kayo at umawit ng buong galak sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal na Diyos ng Israel. Yes, Lord, we will praise you this morning, Panginoon, and we will offer you our heart, Panginoon, as we worship you, Panginoon, as we bless you, Panginoon, as we exalt your name, Panginoon, this morning, Lord God. Lord, kasama po namin aming mga kapatid sa pananampalataya, Lord God, as we have this fellowship, Panginoon, as we have this family, Lord God, we will glorify you, Panginoon. And this morning, Lord God, we allow the Holy Spirit, Lord, we allow the Holy Spirit in Jesus' name, Lord God, to open our hearts, Panginoon, to open our minds, Panginoon, para po sa nakahandang mensahe niyo ngayong araw na ito, Lord God. Lord, let us praise you, Panginoon, from the depths of our hearts, Panginoon, ng may buong kalakasan, Panginoon, ng may buong pananampalataya, Lord God, at ng buong pagmamahal, Panginoon, mula sa aming puso, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. Church, let us praise the Lord, our God, for this morning. Let's give Him our highest praise. Come on, church, let's clap our hands for Jesus, and let us praise Him. Well, let's clap our hands. Let's sing your mercy. Your mercy taught us how to dance, to celebrate. Lord, give our Lord, give the Lord our blessings, our thanksgiving. Your mercy. Your mercy taught us how to dance, to celebrate with all we have, and we'll dance to thank you for mercy. Yes, thank you, Lord. Your glory taught us how to shout, so lift your name in all the earth, and we'll shout to come on, shout your glory. Of our forgiven soul, and now we sing with God. Our hearts cannot stay silent. We'll be a dancing generation, dancing because of your great mercy, Lord. Your great mercy, Lord. And we'll be a shouting generation, shouting because of your great glory, Lord. Your great glory, Lord. We'll be dancing. And we'll be a dancing generation, dancing because of your great mercy, Lord. Your great mercy, Lord. And we'll be a shouting generation, shouting because of your great glory, Lord. Your great glory, Lord. Let's praise Him. It's the overflow. It's the overflow of our forgiven soul, and now we've seen God. Our hearts cannot stay silent. Come on, church, let's praise the Lord. And we'll be a dancing generation, dancing because of your great mercy, Lord. Your great mercy, Lord. And we'll be a dancing generation, shouting because of your great glory, Lord.
There will be a dancing generation, dancing because of your great mercy, Lord. Your great mercy, Lord. There will be a shouting generation, shouting because of your great glory, Lord. Your great glory, Lord. Come on, let's clap our hands for the Lord. Yes, Lord. Your glory, Panginoon. Your mercy, Panginoon. Taught us, Panginoon, to dance, Lord God. Your glory, Panginoon. Taught us, Panginoon, how to shout, Panginoon. How to shout, Panginoon, your goodness and your faithfulness, Panginoon, sa buhay namin, Lord God. This morning, Panginoon, allow us, Panginoon, to continue, Panginoon, to bless your name, Panginoon. Lord God, sabi niyo po, Panginoon, sa inyong salita, Lord God, your mercies are new every day, Panginoon, and your grace is sufficient, Panginoon. That your love never fails, Panginoon. Hindi ka nagkulang, Panginoon. Pagkus, Panginoon, daig at umaakaw, Panginoon, ang inyong pag-ibig, ang inyong kapayapaan, Panginoon, ang inyong katapatan, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. Panginoon, let us worship you, Panginoon, this morning, Lord. Nothing can separate, even if I run away, your love never fails. I know I still make mistakes, but you have new mercies for me every day. 'Cause your love never fails. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. The wind is strong and the water's deep, but I'm not alone here in the storm and seas, 'cause your love never fails. The chasm is far too wide. I never thought I'd reach the other side, 'cause your love never fails. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. Let's sing. 'Cause you make all things work together for my good. Yes, Lord. 'Cause you make all things work together for my good. Make all things work together. 'Cause
together for my good. He makes everything. All things work together for my good. You make all things work together for my good. You stay the same. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. Your love never fails. Your love never fails. Your love never fails. Yes, Lord, your love never fails, Panginoon. Di ka po, Panginoon, nagkulang. Church, this morning, I want you to focus on the Lord only. Huwag mo na isipin yung katabi mo. It's just between you and the Lord. And come to think, this week, lahat ng mga challenges na nagdaan, lahat na yung struggles mo this week, think of it. And have a moment of peace, have a moment of silence with the Lord. Kung pinakausap ko pa ng Panginoon ngayon, offer your heart. Lord, ito po yung puso ko, Panginoon. This week, Panginoon, nag-struggle ako, Lord God. This week, Panginoon, I failed, Panginoon. But you know what, church? Sabi ng sakatari na, His love never fails. And His mercies are new every day. The fact na nandito ka ngayon, you are worshiping the Lord, you are blessing His name. That's evidence that the Lord is gracious. So this morning, focus on the Lord only, focus on Jesus. Offer Him your heart. Offer Him your spirit. Offer Him your attention. Offer Him your right now. Takes all His strength away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you had required. You search much deeper within, through the way things have been. You're looking into my heart. He's looking to your heart right now, church. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. Let's give Him a heart this morning. Go ahead and whisper.
Nothing of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Let's worship Him this morning. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you. Coming back. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. It's all about you. Begin to worship Jesus this morning. Come on, church. May your life, may your heart move. May your burdens lift. Yes, Jesus. We submit everything to you, Lord. I'll bring you more. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. Let's Lord, we bring you more. More than a song. We offer our hearts to you, Panginoon. You're looking into my heart. You're looking into my heart. Into my heart. You're looking into my heart. You're looking into my heart. He's looking at your heart right now. Into my heart. You're looking 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 into my heart. Into my heart. Coming back. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Coming back. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming. Come on, church, you sing. Heart of worship, and it's
Lord Jesus. And you deserve, Lord, our praise. You deserve our worship. And this morning, Panginoon, Lord, alam po ninyo ang nilalaman ng aming mga puso. And personally, hindi ko po alam kung ano ang nilalaman ng puso ng aming mga kapatid na ito. Pero kayo, Panginoon, nakakaalam nito. At Lord, kung ano man po ang nilalaman ng puso ng aming kapatid, maaaring may kalungkutan, maaaring may anxiety sa kanya, may struggle sa kanya, maaaring siya po'y masayang-masaya ngayon. Pero one thing, ang alam po namin na gagawin sa umagang ito, na kayo, Panginoon, ang mabigyan ng kapurihan. And right now, Lord God, kami po'y lumalapit sa inyo na may pasasalamat sa aming pong mga puso. Lumalapit na may buong paggalang at pagmamahal. At Lord, kinikilala po namin kayo na kayo ang aming ang lumikha ng langit at lupa. Ang nag-iingat sa amin, ang nagsusustain sa amin, ang nagpo-protect sa amin, Panginoon. At kayo, Panginoon, higit sa lahat, ang aming pong tagapagligtas, ang aming pong manunungkos ng aming pong buhay. Right now, we just want to continue, Lord God, to worship you, to honor you, magpuri sa inyong walang hanggang pag-ibig. At Lord, sa mga biyaya na aming pong tinatanggap sa araw-araw ng aming pong buhay. Panginoon, itinataas din po namin sa inyo ang aming pong mga kahinaan. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Sa mga pagkakataon, Panginoon, na kami po'y nakakalimot na gawin ang inyong pong kalooban. At mas gustuhin pa namin, Panginoon, na gawin ang aming mga kalooban sa aming pong mga buhay. Patawarin niyo po kami kung hindi man namin buong puso na ibibigay ang aming pagsunod sa inyo. At kung kami po'y nagkulang para mahalin ang aming kapwa, Panginoon, meron kaming galit sa aming mga puso, meron kaming mga pagkainis sa aming kapwa, Panginoon, patawarin niyo po kami. Linisin niyo po ang aming mga puso at bigyan niyo po kami ng bagong espiritu. At ito, Panginoon, ang inyo pong gusto, na meron kaming humble heart, na meron kaming contrite heart, malinis na puso. At sa sandali ito, gusto po namin ilagay ang inyong mga kamay sa aming mga pasanin, ng aming pong simbahan, ng aming buhay, ng aming pong community. Ipinapanalangin po namin ang aming pong mga kapatid na ngayon po ay dumaranas ng pagsubok, karamdaman o kalungkutan. Lord, nawa sa mga oras na ito, ipadama po ninyo ang inyong pong pag-ibig, yung inyong pong presensya. At bigyan niyo po ang kapatid ko na ito ng kapayapaan na higit, Panginoon, sa anong pong that will surpass, Lord, all understanding. Para po sa mga naliligaw ng landas at nakakaramdam po ng pagkakais o pag-isa sa kanyang buhay, nawa, Panginoon, gabayan niyo po siya. At sa inyo pong salita na sasabihin sa amin, ihanda ninyo ang aming puso at isipan, Panginoon. Na Lord, ang salita na aming pong marinig sa umagang ito ay magkaroon, Panginoon, ng impact. Magkaroon, Panginoon, na ang salita ninyo ay magkaroon ng transformation sa aming pong mga buhay. Right now, ipinapanalangin niyo po namin ang aming pong community, ang aming pong bansa, Panginoon, na Lord, punong-puno ng paguluhan, Panginoon. Na Lord, inaasahan namin na yung mga nakaupo sa pwesto sa aming bansa ngayon ay dapat, Lord God, na ilin ang bansang ito sa maayos na kalagayan. Pero right now, Lord God, nakikita po namin, pabibignas po namin, Panginoon, ang kaguluhan sa mga lugar na ito sa aming bansa. And right now, we just want to humble ourselves and pray for our country, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon. Lord God, kayo po'y kumilos sa bawat isa. Sa mga nakaupo sa government, Panginoon, simula sa presidente hanggang sa barangay talent, Panginoon, Lord God, paggawa nila ang kanilang tungkol
tungkulin ng buong puso, Panginoon. At sa mga leaders ng church na ito, sa mga pastoral, Panginoon, I pray na patuloy ang pagpuspos ninyo sa amin, sa bawat isang mga. And as we, Lord, prepare our hearts to hear your word, ihanda ninyo, Panginoon, John, puspusin niyo po si Pastor Jeff, Panginoon, na gamitin niyo po siya, mightily, Panginoon, para mahayag ang inyong salita sa amin. So may mga sakit right now, Lord, pagalingin niyo po ang tao ito. Hawakan niyo po ang parte ng kanyang pong katawan, Panginoon. Maaaring ito po'y physical na sakit, maaaring ito po'y emotional na karamdaman. I pray, Panginoon, na pagalingin niyo po ang kapatid ko na ito. At sa mga nagkukulang, maaaring ito'y financial struggles right now, Panginoon. I pray that you will sustain this kapatid ko na ito, Panginoon. Kayo nag-provide ng kanyang mga kailangan. I-bless niyo, Panginoon, ang aming pong mga trabaho, ang aming pong mga negosyo, ang mga estudyante na nag-aaral right now, Panginoon. I-bless niyo po sila. At Lord, pasukan mo ng tungkulin, Panginoon. At ang mga magulang ay maghahanda naman, i-provide mo ang kanilang pangailangan para po, Panginoon, sa pag-aaral ng kanilang pong mga anak. Maraming salamat sa inyo pong kabutihan at katapatan sa amin, Panginoon. Tunay na kayo ang aming Diyos, ang Diyos ng simbahan ito. At patunay na inyong kabutihan, Panginoon, ay dinala po ninyo kami sa lugar na ito upang patuloy na kayong pagsilbihan, Panginoon. Kami po'y mag-disciple, gamitin ninyo para mag-disciple sa iba, Panginoon, upang ang tao ito ay patuloy na maging malapit sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po, Lord, ang aming samot na namin sa matamis na pangalan ng Jesus. Lahat ay magsabi lang, Amen and Amen. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. At patiin po natin ng good to see you. Okay, ang ating pong mga kapatid at maaaring matagal po natin hindi po nakita. Ayan po, so pwede po natin i-bless ang ating Yan, good morning, no? Ayos po ba ang tulog natin kagabi? Nakabawi-bawi na ba? Sino sa inyo na-miss ninyo yung lagitik ng ulan sa bubong? Na-miss nyo ba yun? Yung tunog ng ulan sa bubong, no? Yung bang tipo na magigising ka sa ingay ng ulan, ano? Kaya nga nung umulan nung nakaraan, medyo malakas lang. Kaya nga nung umulan nung nakaraan, mga alas 3 yun eh. Kung ako nagkakamali, 3:14 a.m., narinig ko yung ulan. Ano? Tulog ako na, tapos nagising ako, sabi ko, narinig din kita. Kasi ang tagal ko hinihintay yung ulan. Kasi nung nakaraan, umuulan na po, ambun lang, tapos nawawala. Tapos after that, ang init. Ano? But praise God, kasi papasok na po tayo sa raining season. Sa mga may motor, mag-ready na kayo ng kapote. Sa mga may sasakyan, mag-ingat po kayo sa baha. Ayan, ano? Tayong lahat ay magpapatuloy po sa atin pong pagtatalakay ng mga bagay-bagay sa buhay po natin. Lalo tigit sa mensahe ng Panginoong Jesus. Kamusta po kayo, mga kapatid? Ngayong buong linggo. Sino po ba dito ang pinagpala? No? Taas nga ang kamay, yung naramdaman ninyo yung pagpapala ni Lord ngayong linggo. Sige, taas mo natin yung kamay natin. Sino? Huwag niyo mo nang bababa. Okay, how about the others? No? Kamusta po yung iba? Naramdaman niyo po ba ang pagpapala ng Lord? No? Yung mga nakaramdam, kaway-kaway. Yan, praise God. Praise God. Ibig sabihin, no, patuloy po nating nararamdaman yung pagpapala ng Diyos.
Amen? And hindi po ba natin palakpakan si Lord? Ayan. Bakit? Kasi praise God, dahil naging successful po, yung ating dedication last week. At yung iba po ay na-miss natin sa gawain pong ito, Yung dedication ng new place natin, praise God, Sabi nga natin, ito pong place na to ay pinagpe-pray pa lang natin before. Pero, sinong makakaisip na ibibigay ito agad sa atin ng Diyos? Amen? So, lahat ng mga bagay na nangyayari, as long as pinagpe-pray natin ito, mas masarap i-enjoy yung blessing, yung favor ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. And I want to quote this verse. Ang sabi nga ng Haggai chapter 2, verse 9, The glory of this present house will be greater. Amen? Will be greater than the glory of the former house. Amen ba? Ulitin ko The glory of this present house will be greater than the glory of the former house. Yung nilipatan natin. Kaya mas marami tayong magagawa po sa lugar na to. Amen? At dahil dyan, meron po tayong Vacation Bible School. This coming May 28 to 30, dito din po sa lugar natin. Sabihin nyo, dati, doon lang sa baba. Nagkakagulo, nagsisiksikan yung mga bata. Dito po, of course, mas komportable na sila and mas maluwag na po yung place. And of course, dahil, syempre, pagka nilabas pa natin sila for graduation, sayang naman yung mga kurtina natin, mukha ng pang-graduation, So, nung ginagawa nga ito, sabi ko, wow, parang gagraduate na yung mga bata sa May 30, Praise God for this blessing sa atin pong buhay. At kasama po dito ay isa sa mga gagawin po natin sa bago nating lugar ay maghakot pa po ng marami pang mga kaluluwa para po sa Panginoong Jesus. Amen? So, yun po ang ating mga pinaplano, mga gagawin para po sa araw na ito. Sabi dyan, para sa ating takeaway, when God calls us, our response leads to a life continually transformed by Jesus. So, kapag tinawag tayo ng Diyos, ang part ng Diyos sa buhay po natin is baguhin tayo. Baguhin tayo, magkaroon ng transformation. Kaya nga yung word na repentance, ang ibig sabihin ay, sa Greek ay metanoia. Nang ibig sabihin ay change of mind, Magbago ng kaisipan. And one of those things na gagawin sa atin ng Diyos ay baguhin ang ating mga kaisipan. Kapag tayo ay binago at tinawag ng Diyos, tayo po ay Kanyang babaguhin from glory to glory, from grace to grace. Kaya nga dati hindi ka mabait Kasi sa inyo hindi kayo mabait dati. Ako lang? Dati hindi tayo mabait. Wala nga tayong bait dati. Minsan nga nawawalan pa ng bait. Parang iba yun, So, dati hindi tayo mabait, ngayon ay binabago tayo ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya nga kapag tinawag tayo ng Diyos, sigurado 100% na may gagawin si Lord sa'yo. Sabihin mo nga sa katabi mo, may gagawin si Lord sa'yo. Ayan. Kaya ibig sabihin, kapag may gagawin si Lord sa'yo, may babaguhin siya sa buhay mo. Mula doon sa worst, gagawin kanyang best. At mula doon sa best, gagawin kanyang much better pa. Na inauri ng tao, Kaya nga, ang daming nagbago sa atin. Sino sa inyo, maraming nagbago sa inyo ngayong linggo? Amen, Maraming nagbago. Dati hindi busy, ngayon busy na. Changes po yun. Dati walang ginagawa, Ngayon may ginagawa na. Changes po yun. Dati, araw-araw kang umiinom. Ngayon ay araw na lang, sa gabi, hindi na. Araw-araw kang naninigarilyo dati. Ngayon, hindi na rin. Kasi nagkakaroon po ng pagbabago. Sino sa inyo maraming nagbago last month? Uy, marami. May mga nagtataas na kamay. Last month, May mga binago sa inyo. Last year. Last year pa kayo binago. May mga nagbago sa inyo. Unti-unti po, nagkakaroon ng changes. Di ba? Ang isang tao, kapag madalang mo siyang makita, nakikita mo kaagad yung changes sa kanya. Dati hindi naman mahaba yung buhok mo Ngayon, mahaba na. Dati, wala ka namang tattoo Ngayon, meron na. Nagkakaroon ng bago kasi madalang niyo siyang makita. At ganoon din po sa ating Panginoong Jesus. Kapag tayo ay araw-araw na nananahan sa kanyang pagmamahal,
siya po ay babaguhin niya po tayo at gagawin niya pong much better yung kalalagayan po natin sa buhay. At naniniwala po ako na ngayong umaga, sino sa inyo nagpunta dito para matuto? Ayan, amen. Ayan, alam nyo na, no? Napunta po tayo dito hindi para matuto. Napunta tayo dito para magbago. Amen? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, ready ka na bang magbago? Kasi new beginning yung title ng team natin eh. No? Dapat may babaguhin si Lord sa buhay natin. And for the title of our message is, ayan. Ayan, ayaw na gumana. Touchscreen na lang tayo. Ayan, ayaw. Touchscreen na lang. Palakpak? Hindi. Ayan. When God calls us. Kapag tayo ay tinawag ng Diyos. Sino sa inyo marami kayong kaibigan? Mga 100 yung kaibigan ninyo. Walang 100. Lower? Meron na sa Facebook, ang dami nating mga kaibigan. Thousands of friends. Pero lahat yun kilala natin. Lahat yun nakakadaupang palad natin. Virtual. Sino sa inyo yung at least meron kayong 5 best friend? Di ba? Sigurado ako yung 5 best friend na yon, lagi ninyong kausap o madalas ninyong nakakasama. Maaaring nandito yan, kaway-kaway ninyo yung mga best friend ninyo na lagi ninyong nakakasama. No? Yan po ay kilala na natin. No? Yung kanyang ngiti, alam natin ang ibig sabihin. Ano? Pag ngumiti siya ng medyo konti lang, ibig sabihin, naiinis na siya konti. Kapag naman tumataas na yung kanyang alam natin yung ibig sabihin nun. Kasi malagi natin siyang nakakasama o nakakadaupang palad. Ano po? And kapag tinawag tayo ng Diyos, tinatawag niya tayo sa ating pangalan. Same thing sa ating mga best friend. No? Tinatawag natin sila sa ating pangalan. Minsan nga sa palayaw no? Meron taga sa amin ang pangalan, Bakal. No? Kaya kapag tinawag mo, Bakal, alam niyang siya yun. Kasi palayaw niya yun At kapag tinawag mo siya, lilingon siya. Ano? Kapag tinawag mo siyang Bakal, lilingon siya. Kasi alam niyang siya yun. No, kapag tinawag tayo ng Diyos, tinatawag niya tayo sa ating pangalan. Amen? And kaya, nandito tayong lahat ngayon because we believe na meron siyang ginagawa at tayo po ay kanyang tinatawag sa pakikipagrelasyon sa kanya. And as we expound this passage, ano po ang pag-uusapan natin is sa John chapter 1 verse 35 to 51. Pakibuksan na po ang inyong pong mga Bible. Ang sabi po diyan sa John chapter 1 verses 35 to 51. Ito po. Sabi po dito, the next day, John was there again with 2 of his disciples. When he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." When the 2 disciples heard him say this, they followed Jesus. Turning around, Jesus saw them following and asked, "What do you want?" They said, "Rabbi," which means teacher, "where are you staying?" "Come," he replied, "and you will see." So they went and saw where he was staying, and they spent that day with him. It was about 4 p.m. Andrew, Simon Peter's brother, was one of the 2 who heard what John had said and who had followed Jesus. The first thing Andrew did to find his brother Simon and tell him, "We have found the Messiah," that is the Christ. And he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "You are Simon, son of John. You will be called Cephas," which when translated is Peter. So, si Simon po, siya po si Peter. The next day, Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, he said to him, "Follow me." Philip, like Andrew and Peter, was from the town of Bethsaida. Philip found Nathanael and told him, "We have found the one Moses wrote about in the law,
and about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Nazareth, can anything good come from there? Nathanael asked. Come and see, said Philip. When Jesus saw Nathanael approaching, and he said of him, Here truly is an Israelite in whom there is no deceit. How do you know me? Nathanael asked. Jesus answered, I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you. Now Nathanael declared, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. Jesus said, You believe because I told you I saw you under the fig tree. You will see greater things than this. And he added, Very truly I tell you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. May the Lord bless us upon reading His scripture. Let us all pray. God and Heavenly Father, Lord, this morning we ask and we come before your presence, Lord God, and we know, Lord, that you are going to do something great in our lives, Lord, this morning. As we know, Lord, na hindi ka po, Panginoon, nagkukulang sa buhay namin at mangungusap po kayo, Panginoon, sa aming kalagitnaan ngayong oras pong ito, Panginoon. Maraming salamat po. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Number 1, kapag tinawag tayo ng Diyos, we begin to recognize who He is sa buhay natin. We begin to recognize Him. Now, sabi dyan, again, the next day, John stood with the two of his disciples. Sa verse 36, and looking at Jesus as He walked, He said, Behold, the Lamb of God. No? Kilala niya, na-recognize niya kung sino si Jesus. No? At every day, pag nakikita ni John, no, si Jesus Christ, lagi niyang sinasabi yan. Bakit ko nasabi? Kasi sa verse 29, sinabi niya na yan. Ano? And after nung baptism niya sa ibang salin, siya po ay pumunta na ng desert. No? Doon po siya anong ginawa niya sa ilang? Nag-prayer and fasting. So after ng prayer and fasting, nakita siya ulit ni John. Behold, the Lamb of God. No? Nare-recognize. Amen? Nare-recognize ni John. Ni-recognize ni John kung sino si Jesus. At alam niya kung sino siya. Bakit? Kasi tinawag siya ni Jesus. Tinawag siya ng Panginoon for that specific purpose to prepare a way for the Christ, for the coming Lord, for the coming Messiah. At ito po ay nakita niya si Jesus, nire-recognize niya. Alam niyo po ba mga kapatid, na kapag po tayo ay tinawag ng Diyos, no, dapat po nating nare-recognize kung ano at sino ang Diyos, ang ating Panginoong Yesus sa buhay natin. No? Bakit? Kilala niya kasi tayo. Sabi ng Psalms, no, even the numbers of our hair, alam niya. Alam niya kung kailan tayo uupo, alam niya kung kailan tayo tatayo, alam niya ang lahat patungkol sa atin. No? Therefore, kung kilala niya tayo, dapat din natin siyang kilalanin. Magkaiba po yung word na kilala sa kinikilala. Because yung kilala, alam lang natin na siya yung Jesus, sa si Jesus. Pero pag kinikilala natin siya, mas marami tayong nalalaman patungkol sa Kanya. Maaaring yung katabi mo, alam mo kung anong pangalan niya. Pero pag kinikilala mo siya, malalaman mo na ang paborito niya pala, Bicol Express. No? Pag alam mo pangalan niya, Tita Digna. No? Pero pag kinilala mo siya, malalaman mo ang paborito niya pala, Coke. No? Kasi nga, nagkakaroon na ng relationship. Amen? Ganun po yung pagka tinawag tayo ng Diyos, na-develop yung relationship, na-recognize natin kung sino siya. Just like John. John kept on recognizing si Jesus, kung sino siya. At John was never afraid of his testimony. Even though, mga kapatid, even though na matalas din ang tingin sa kanya ng mga Hudyo, palagi niyang sinasabi kung sino si Jesus. Ganun niya po nire-recognize ang ating Panginoong Jesus. Kaya kapag tinawag tayo ng Diyos, no? Listen to this, recognizing who Jesus is not an option. No? Hindi natin siya nire-recognize kapag hindi tayo okay, at pag okay tayo, hindi na natin siya nire-recognize. No? Because recognizing who Jesus is not an option, it is a must. Dapat lagi natin ginagawa. Dapat palagi natin sinasabi kung sino si Lord sa buhay po natin. No? Sino ba si Lord sa'yo?
Sino ba si Jesus para sa'yo? Sino ba mga kapatid? He is my. Kung siya yung Lord and Savior sa buhay natin, every day, dapat nire-recognize natin kung sino siya. Kinikilala natin kung sino siya. No? Nung ako po ay nandoon pa sa eleksyon, nung ako po ay madalas sa eleksyon, kapag magpapakilala kami ng kandidato, palagi yon, kagalang-galang. Dapat hindi siya mawala. Kasi, siyempre, may posisyon sa gobyerno yung papakilala mo eh. Kagalang-galang. O ganun po, pag nagpapakilala, honorable. No? Lalagyan mo ng title sa una eh. No? At lahat kasama, attorney, doctor, engineer, mayor, ang haba. Ano? Kikilalanin mo siya, kinikilala mo siya. Ganun po si Lord dapat sa buhay natin. If we are His ambassador, no, kung tayo ang nagre-represent kay Jesus, dapat po natin siyang nire-recognize. Amen? Kasi kagaya ni John, kapag nakikita niya si Jesus, behold the Lamb of God. No? Kaya kahit anong sitwasyon ng buhay, you need to recognize who Jesus is in your life. No? Kapag ka dumadaan ka sa pagsubok, i-recognize mo kung sino siya. Ano ba yung kayang gawin ni Lord kapag ka ikaw ay dumadaan sa pagsubok? Keep on recognizing who Jesus is in your life at wag natin kakalimutan kung sino siya. Kasi di mo ba madalas, kapag ka tayo ay dumadaan na sa pagsubok o tayo ay maging excited po tayo, no? Na everyday ipapakilala niya ang kanyang sarili sa buhay mo. Kung dati si Lord ay Lord and Savior lang ng buhay mo, ngayon siya na yung King ng buhay mo. No? Kinikilala niyo ba si Jesus as King of your life? As King in your life? No? Kung si Jesus ang King ng buhay mo, papakilala niya pa kung sino pa at ano pa yung kaya niyang gawin sa atin pong mga buhay. Because after that, we begin to seek Him. After we recognize Him, we begin to seek Him. Andrew and John followed Jesus because they heard John the Baptist's testimony about the Lamb of God. Sabi ng verse 37, the two disciples heard Him and they followed Jesus. Sino raw yung two disciples? No? Sino raw yung two disciples? Si Andrew and si John. No? Pero wala namang sinabi sa binasa natin kung sino yung two disciples. Ang sinabi, si Andrew lang. Tama ba? Pero nilagay natin si John. No, mamaya, kasi mas detalyado yung kanyang kwento. Ibig sabihin, kung sino yung nagsusulat, siya yung isa. Ano? Sabi diyan, when the two disciples heard him say this, they followed Jesus. No, yung disciple ni John, iniwan si John. Tapos, sumunod sila kay Jesus. At nung sinusundan sila ni Jesus, eto maganda kay Lord. No, pag sinusundan mo siya, sabi ko sa inyo, magpapakilala si Lord. Lumingon si Jesus sa kanila. What do you seek? Sabi ng ibang translation, sabi sa NIV, what do you want? No? Anong hinahanap ninyo? Ang sabi nila, Lord, saan ka nag-stay? Ang sabi ni Jesus, come and you will see. No? Sumama kayo sa akin, malalaman ninyo kung saan. No? Anong ibig sabihin nito? This is very personal. No? Di ba kapag alam mo na yung bahay ng kaibigan mo, medyo personal na yon. Kapag alam mo na kung saan siya nakatira, ibig sabihin, close kayo. Sanggang dikit kayo. Hindi kayo ganyan. Ganto kayo. No? Ibig sabihin, hindi lang kayo magkaibigan sa pangalan. Talagang magkadugtong. Ayun yung sinasabi natin, magkadugtong na yung inyong pusod. No? Kasi alam na kung saan kayo nakatira eh. Madaling pumasok sa kwarto kasi alam na kung saan nakatira. No? Alam kung saan pupunta, alam kung saan lulusot yung kabon ng bahay nila. Ganun po yung ginawa ni Andrew tsaka ni John. No? They followed Jesus. You begin to seek Him, mga kapatid. No? They become a seeker of Jesus. Kaya kapag tinawag tayo ng Diyos, ang isik siya, dapat nating ginagawa. Kapag tinawag ka ng Diyos, mga kapatid, ang hanapin siya, araw-araw, ay dapat mong ginagawa. Ano sabi ng Matthew chapter 6, verse 33? Seek first the kingdom and His righteousness. No?
So dalawa po ang hinahanap, hindi lang yung kingdom, yung kanyang katwiran din. Kaya kapag ka ikaw ay tinawag ng Diyos, dapat sinisik mo si Lord. No, yung sinasabi ko nung nakaraan, na kapag tinawag tayo ng Lord, dapat araw-araw tayong lumalalim sa Kanya pong sa ating pong pananampalataya sa Kanya. No? Every day, hindi mo isisik kung sino ang nag-message sa messenger mo. Ang isisik mo kung ano yung sinasabi niya sa'yo through reading His Word. Amen? No, sino sa inyo yung may devotion? Sige po, taas niyo po yung inyo pong kamay. Huwag po kayong mahiya kung kayo po ay may devotion. Ayan. How about the others? No. If we are His disciples, kung tayo ay tinawag ng Diyos, dapat ito po ang ginagawa natin. We begin to seek Him every day. Ano? Dapat hinahanap po natin siya. Because we believe, kapag hinanap natin ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran, no? Ang sabi ng Matthew 6:33, and all these things will be given to you as well. Kaya nga mga kapatid, dapat kang ma-excite. Kasi itong si Jesus na to, siya yung may kakayahang magbigay ng lahat ng pangangailangan mo, basta unahin mo siya. You begin to seek Jesus, kung sino siya sa buhay mo. Hindi lang siya basta Jesus na, yes, nagbigay sa atin ng kaligtasan, makakamtan natin yung buhay na walang hanggan. Praise the Lord for that. Pero dapat araw-araw lumalago yung pananampalataya natin. No? 10 taon, 15 taon ka ng Kristiyano pero nag-iinom pa rin. Pero hindi pa rin consistent sa devotion, hindi pa rin consistent sa seeking ng Word of God. 10 taon, 15 taon Kristiyano pero sinungaling pa rin. No? You begin to seek the Lord kasi every day babaguhin ka niya. You begin to seek the Lord kasi nakilala mo na yung pag-ibig niya. We begin to seek Jesus because tinawag niya tayo. Isipin niyo po yan, 20 years ng Christian, 20 years nang nag-a-attend sa church, pero yung dila baluktot pa rin kasi napapamura pa rin. 30 years ng Christian, ang tagal na sa church, pero wala pa rin transformation. Bakit? Kasi wala yung seeking. Hindi natin siya priority kung minsan sa buhay natin, kaya ang bagal ng progress ng changes. Oh. Kaya kung gusto mong magkaroon ng new beginning, seek the Lord. Wala na pong iba. If you want to have transformed mind, transformed heart, seek the Lord. Wala na pong iba. Kasi kapag nakakaligtaan natin yung seeking, magugulat ka na lang ulit, hawak-hawak mo na yung bote ng alak na iinumin mong muli. Magugulat ka na lang, may ulap na naman sa iyong paligid dahil punong-puno na ng usok. Magugulat ka na lang ulit, hindi mo na ginagawa yung mga dati mong ginagawa para sa Panginoon kasi wala na yung seeking. You begin to seek Him because tinawag tayo ng ating pong Panginoong Jesus. At ang sabi dyan, when God calls you, you respond by seeking Him. No? Kapag tinawag tayo ng Diyos, dapat ang response natin, hanapin siya. Kung sino siya. No? Mga kapatid, ito po ang totoo. Time will come. Listen to this. Time will come, magiging busy ka. Time will come, 24 hours a day. 16 hours kang wala sa bahay, tapos 8 hours ka na lang matutulog. Magpapahinga, kakain. Darating yun. No? Darating yung time na madami ka nang gagawin sa buhay, madaragdagan ang responsibilidad mo sa buhay, mapupuno yung schedules mo every day. Darating yun. Pero doon natin mabibigyan ng kapurihan ng Diyos na kahit busy tayo, we have a heart. We have this kind of heart na handang isik siya sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras ng buhay po natin. Darating yung mabibisi ka. Darating yung point na marami ka nang gagawin. Pero that is the opportunity para itaas ang kanyang pangalan, itaas at dakilain siya. Dahil kahit na busy ka sa lahat ng ginagawa mo, meron ka pa rin time to seek the Lord. Amen? No? Ay, huwag natin kakaligtaan, huwag natin kakalimutang hanapin ang kanyang katwiran at ang kanyang kaharian. Araw-araw. And one thing is for sure,
Kung ano man yung na-experience ni Andrew and John, come and you will see. Tinanggap ni Lord yung invitation ng seeking. Kapag sinisik mo si Lord, hindi ka niya tatanggihan. Kung naranasan mo mang tanggihan ng mga tao sa mundong to, I tell you this, ang Lord hindi. Kung nireject ka man ng nililigawan mo, si Lord hindi. Kung nireject ka man ng trabaho hinahanap mo, si Lord hindi. No? Tatanggihan ka ng mundo, pero ang Diyos hindi. As long as you seek Him. Kaya nga mga kapatid, the more we seek Jesus, He will let us experience His power, His grace, and mercy every day. Huwag natin kakaligtaan mga kapatid. Minsan nagtataka tayo, bakit pala walang pag-usad sa buhay spiritual natin, stagnant. No? Ang init po ng inyong mga gadgets, ang sagot kung bakit kayo stagnant. Ang init ng mga charger ninyo, ang sagot kung bakit kayo stagnant. Tsaka yung kuryente po ninyo ang sagot kung bakit kayo stagnant. Kasi madalas nagcha-charge eh. Ano mo mga kapatid? We begin to seek Him. We respond. Kapag tinawag tayo ng Diyos, magre-respond tayo kung nahanapin siya. Naalala niyo yung kwento ni Samuel? Nung tinatawag siya ni Lord, Samuel. Sayang, sino yun? Tawag, punta siya si Eli, no? Si Eli. Tawag niyo po ako, hindi kita tinatawag. Bumalik ka na doon at matulog. The second time, Samuel. sino yun? Hinanap niya. Tinatawag niyo po ako, hindi kita tinatawag. The third time, Samuel. tawag niyo po ako, hindi kita tinatawag. Pero pag may tumawag sa'yo, sabihin mo, nandito po ako. Here I am, Lord. And that moment, no, na-receive niya yung calling ng Diyos. Alam mo, pag tinawag ka ng Diyos, dapat may pagtugon sa iyo. Amen? Hanapin natin kung sino yung tumatawag. Di ba gano'n naman talaga? Pag may tumawag sa iyo, Marga, tapos nandito nakatingin yung tumatawag sa iyo, ikaw riringon ka. Kasi may tumatawag sa iyo. Pag may tumawag sa iyo, Eve, lilingon ka. Kasi may tumatawag sa iyo. Pag tinatawag ka ng Diyos, lilingon ka. Kaya mong bitawan yung bagay na pinapahalagahan mo kasi tinatawag ka niya. Amen? Kaya mong iwanan yung dati mong ginagawa kasi tinatawag ka niya. You begin to seek Him. No? Busy ka pero isisik mo siya. Yun po yung pinakamahalaga sa lahat. Marami tayong ginagawa pero isisik natin ang Diyos, ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran because that is what we're going to do talaga. Yun talaga yung dapat natin ginagawa. Yun talaga yung normal. No? Ang hindi normal, yung matagal ka ng Kristiyano pero hindi pa rin tayo consistent sa pananalangin, sa pagbabasa ng Biblia, yun po ang hindi normal. Ano? Hindi normal po yun. Matagal na tayong Kristiyano pero lango pa rin tayo sa alak at sigarilyo. Hindi po yun normal mga kapatid. We have to have this kind of testimony sa mga tao na kapaligid sa atin because pangatlong bagay, we are being transformed by Him. And He brought him to Jesus, si Peter po. Now when Jesus looked at him, He said, "You are Simon, son of Jonah. You shall be called Cephas," which is translated as stone. No? Ganun din po yung translation ng Peter, ng Petros, stone. No? Binago ni Jesus yung pong pangalan nila, ng mga disciples, ni Peter specifically. And you know what's amazing about Andrew? No? Every time po na mababanggit siya sa John, lagi siyang may dinadala kay Jesus. No, nakaka-amaze lang po. Nung inaaral ko po ito, nakita ko na si John din pala, si Andrew din pala, yung nagdala dun sa bata na magpapakain sa 5,000. So every time na nababanggit si Andrew, meron siyang dinadala sa paanan ni Jesus. Malapit kay Jesus. Ano, yun po yung mga ginagawa ni Andrew. Andrew is the intentional leader. No? Para siya makikita natin siya yung
D-group leader mo, parang siyang si Andrew. No? Si Jesus, binago niya yung pangalan ni Peter, ni Simon, at ginawa niyang Cephas o yung Peter. Bakit? Dahil sa intentionality ni Andrew na dalhin sa kanya si Peter. No? Ano ba yung relasyon ni Andrew tsaka ni Simon? Sila ay magkapatid. No? Kaya kapag tinawag tayo ng Diyos, bago tayo pumunta dyan sa transformation, ikaw ay may responsibilidad sa family mo na dalhin sila sa paanan ni Jesus. Amen? So, dapat ganun po yung ating pong first ministry. And listen, transformation will never be our job. No? Kahit magsasalita kami dito ng 3-5 oras, hindi po kayo magbabago. No? Dahil hindi po si pastor, ang leader ninyo, ang magbabago sa inyo. As D-group leader, no? Mga D-group leader, ang job po natin is to bring them to Christ. Ang Diyos lang ang may kakayahang magbago sa kanila. No? Sino sa inyo may nakukulitan na kayo sa inyong mga D-group members? Ako, konti lang. Ha? Hindi mo kayang baguhin yung D-group members mo, D-group leader. No? Si Jesus lang ang may kakayahang magbago. No? Anong part natin? No? Ang part po natin is to bring them to Christ. Yun lang. Kaya wag kang ma-stress kung ang D-group leader mo pasaway. Pag binaliktad, what's up? Pasaway. Ano? Pasaway, sobrang pasaway. No? Kahit anong paalala mo, hindi talaga eh. Huwag po kayong mag-alala. Because ang trabaho natin is dalhin sila sa paanan ng Panginoon. Ipanalangin sila araw-araw. And darating po yung time, matatransform po yung buhay po nila. Why? Kasi dinala natin sila sa paanan ni Jesus. And speaking of Andrew, you can be Andrew to your family. Amen? Kung meron kang mga kapatid, meron kang pamilya na wala pang relasyon sa Panginoon, you can be Andrew to them. Bring them to Christ. No? You can be Andrew to your company. No? Yung mga katrabaho mo, kaututang dila mo sa trabaho, kabiruan mo, kasama mo palaging kumain, you can be Andrew to them. Introduce Jesus to them. Dalhin mo sila sa paanan ng Panginoon. And we can be Andrew to our community. No, yung mga mananais sa baba, pwede natin silang dalhin. No? Yung barangay na to, pwede nating dalhin. Pwede tayong mag-strike ng gospel. Ano? We can be Andrew to them. And we can be Andrew to this country, to this nation. So, nangyayari sa paligid natin ngayon, we can be Andrew in this generation. Dalhin natin ang mga tao sa paanan ng ating Panginoong Jesus. One at a time. But, again, si Jesus lang po ang magbabago sa buhay po nila. Hindi tayo. Tayo ang nagdala. Pero si Jesus ang magbabago. Kapag tinawag ka ng Diyos, babaguhin ka niya. 100% po yun. Because sasabi dyan, when God calls you, He changes you from the inside out. No? Babaguhin ka niya mula sa loob. May lalabas sa iyong bago. No? Kaya nga dapat tayo palaging nagbabago. No? Kaya kung may mali sa buhay natin, ang Diyos lang ang may kakayahang magtama at mag-ayos nito. Kaya kung nag-a-attempt ka na magbago, gusto mo nang baguhin yung buhay mo, may bad news ako sa'yo. Hindi mo yun magagawa. Pero kung babaguhin mo yung puso mo sa Panginoon, ang Panginoon ang magbabago sa'yo. Kasi hindi natin kayang baguhin yung buhay natin. Hindi natin makakaya. Pero kung mabubuhay tayo sa pag-ibig ni Jesus, babaguhin niya tayo. Kaya D-group leaders, huwag kayong mabagabag kung ang hirap i-lead ng inyong mga D-group members. Christ Church Bacoor, Makati Bacoor, huwag po tayong mabagabag kung parang walang pagbabago sa atin. Dali natin yung ating buhay sa paanan ni Jesus at siya lamang po ang magbabago. Panghuli po ang sabi dyan, we begin to believe in Him. Maniniwala tayo sa Kanya. No? After that, Jesus called Philip and followed him.
Walang ganong espesyal sa kwento ni Philip. Eh. Sabi doon, immediately, sinare niya kay Nathaniel si Jesus. Pero si Nathaniel nag-insist. Sabi niya, wala namang mabuting darating, sa Nazareth, Yun yung sinasabi ni Nathaniel. Sabi diyan, Nazareth, can anything good come from him? Kasi wala naman. Ayun yung tinitake note niya po, yung nakalagay sa Old Testament. Kaya nangyari, ina-encounter ni Nathaniel si Jesus, again, intentionality. With intentionality yun. Na-meet ni Nathaniel si Jesus. Nung sinabi ni Jesus, nakita nga kita dun sa ilalim ng fig tree. So doon nagkaroon ng pagbabago. And after that, naniwala sila. Naniwala si Nathaniel. Philip were called by Jesus and he followed immediately because he believed that Jesus is the Messiah. Philip then go to Nathaniel and to tell him about what he found out. But Nathaniel insisted not until he encountered Jesus Christ face to face. You know what? Kung may time na pag tinawag tayo ng Diyos, may time na, Lord, talaga ba? May mga duda. May mga duda tayo. Pero, as long as na lumalapit tayo sa Kanya, nawawala yung duda na yun. Pero kapag lumalayo ka sa Kanya, nagmamature yung duda hanggang sa maging takot. Pero pag lumalapit ka sa Kanya, nawawala yung duda at nag-start ka ng maniwala. If you believe, sabi ng Bible, lahat ng hihingin mo, makakamtan mo. Mark 11:24. Whatever things you ask when you pray, if you believe, it will be yours. Kapag tinawag tayo ng Diyos, automatic na maniniwala tayo sa Kanya. Tanggal ang lahat ng duda. Because when God calls you, He leads you into genuine faith. Magiging puro, magiging totoo yung pananampalataya mo. I don't know. But sometimes, maaari ngayong linggo nga nagduda ka sa Lord. I don't know. Pari, baka ngayong season ng buhay mo, nagdududa ka kay Lord kung talaga bang nandiyan siya, asama mo siya. But as long as nandirito ka ngayon, kapatid, gusto ko sabihin sa'yo, maniwala ka sa Kanya. Maniwala ka na may kakayahan siyang baguhin yung buhay mo. Maniwala ka na may kakayahan siyang alisin ka sa putik na kinakasadlakan mo. May kakayahan siyang i-turn around na sitwasyon mo. Because, ayun po yung kanyang sinasabi. Tinawag niya tayo, hindi niya tayo mababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Kaya tayo nandirito kasi tinawag tayo ng Diyos. At kasama doon ang maniwala sa Kanya. May mabigat ba sa buhay mo ngayon? Maniwala ka sa Kanya. For our conclusion, sabi po dyan, when God calls us, He becomes the center of our heart and the priority of our lives because He is our Savior, Lord, and King. Masarap yung Savior. Nakakita ko to, Masarap yung Savior pakinggan. Wow. Wala ka nang ibang gagawin. Si-save ka. Pero yung Lord and King, yung recognition ng Lord and King, alam ko po lahat tayo nag-struggle dyan. But I believe that this day is the day of the Lord na may sinasabi siya sa'yo. Siya yung Lord and King sa buhay mo. Siya yung dapat masunod sa'yo. Hindi ikaw. Siya yung Lord and King na tumawag sa'yo, maniniwala ka sa Kanya. Siya yung Lord and King na nagmahal sa'yo, susunod ka sa Kanya, hahanapin mo siya. Siya yung Lord and King na dapat ma-recognize sa buhay ng bawat isa sa atin. As I end, mga kapatid, this encounter of Andrew, Simon, John, si Philip, si Nathaniel, you know what? Itong
si Andrew, si John, tsaka si Simon. Hindi talaga sila sumunod after that. Hindi sila sumunod. This encounter is the initial call. Ito pa lang yung unang tawag sa kanila ni Lord. Kaya, may time na, yes, naniniwala ka ngayon. Pero baka bukas hindi. Yes, may time na, kinikilala mo siya ngayon as Lord and Savior. Pero baka bukas hindi. Ito yung time na tinawag sila, pero hindi talaga sila sumunod kay Lord. Bumalik pa rin sila sa pagiging mangingisda. And in Matthew chapter 4, doon na po yung calling talaga. Yung second encounter nila kay Jesus, doon sa bangka. Pagod na pagod sila. No? Kasi bumalik sila sa dati nilang buhay, hindi talaga sila sumunod eh. Hindi talaga yun, come and follow me eh. Nag-come and follow lang sila, pero sa loob lang na maikling panahon, nawala rin sila. Baaring ganun na yung buhay mo ngayon. Dati tinawag ka na eh. Pero ngayon parang unti-unting nawawala yung calling. Pero i-reaffirm ulit ng Diyos na tinawag ka niya. Na dati active mo sa church eh. No? Halos dito ka na nga tumira. Dito ka na rin naliligo, dito ka na rin kumakain. Halos dito na nga lahat eh. Kasi aircon eh. Pero may time na nawawala. Kung ganun ka ngayon kapatid, tinatawag ka ulit ni Lord. Kung may time na dumadating na po na nagsasawa na tayo sa mga bagay na ginagawa natin sa buhay natin para sa Panginoon, kapatid, tinatawag ka ulit ngayon ni Lord. Na maka-encounter mo ang kanyang pag-ibig. Na ma-encounter mo ang kapayapaan nasa sa Kanya at wala dito sa mundong ginagalawan natin. Pero ano yung nakakatuwa kay Lord? Kahit na bumalik na sila, pilit pa rin silang binalikan ni Lord para tawagin. And that's grace. Biyaya yun. Kung nawala ka na before at nandito ka ulit, biyaya yun ng Diyos. And that is the evidence na tinawag ka talaga ng Diyos. May time na nung dati na-encounter mo yung pag-ibig ng Diyos, tulo luwa, tulo sipon, tulo laway, no, lahat, no, sa dami ng iniyak mo, talagang hindi mo alam kung pawis pa ba yung tumutulo sa mukha, kakaiyak. Tapos nawala ka kay Lord. Tapos ngayon nandirito ka ulit. Kagaya nila, tinatawag ka ng ating Panginoong Yesus. And that's grace. Dahil ayaw niyang makamtan mo yung kasadlakan sa kasalanan. Gusto kanyang baguhin, gusto niyang iayos yung buhay mo. Ang tanong ay, willing ba tayong magpaayos sa Kanya? Kasi nakakatuwa si Lord eh. Hiniram pa niya yung bangka ni Peter. At doon siya nag-preach. And then right after that, ihulog niyo yung net. At ang sabi niya, come, follow me, and you will be fishers of men. Mula noon, sinurrender na nila yung buhay. Sabi ng Matthew chapter 4, and immediately, they left their boats and followed Jesus. Kapatid, I don't know your life. Maaaring ganun ka. Pilit ka tinatawag ni Lord, pero balik ka ng balik sa dati mong buhay. Pilit ka tinatawag ni Lord, oy, tara na dito, sumunod ka sa akin. Pero ikaw, balik ka ulit. Pero tatawagin ka pa rin niya. Kasi gusto kanyang baguhin. Hanggang sa dumating yung time na kaya nating sabihin sa madla, ang buhay ko ay kay Jesus lang. Wala nang iba. Kaya nating tanggihan ng alak, kaya nating tanggihan ng sigarilyo, kaya nating tanggihan ng kasinungalingan, dahil ikaw ay kay Jesus lang. Wala nang iba. Kaya mong ipagmalaki kung sino ka sa iba at hindi mo ikukubli ang iyong pagkatao dahil proud ka na ikaw ay follower ni Jesus. Kaya kung bumabalik ka sa buhay mo, sa dati mong buhay, tinatawag ka ulit ni Lord, kapatid. Tinatawag ka ulit ni Lord.
Ang respond mo ba? Yes, Lord. O pwede ring, wait lang, Lord. It's up to you, kapatid. But this is God's message to you. Pinatawag ka niya. Let's pray. Lord, we come before you.